kanyang State of the Nation address kahapon, ikadalawamputpito sa buwan ng Hulyo taong 2026. Partikular ko pong bibigyan ng pansin dito mga kaibigan, yung tungkol po naman sa issue ng mga magsasaka. Dahil sa kabuuan po ng kanyang speech, abay ilang beses din pong nabanggit ang tungkol sa mga magsasaka mga kaibigan. Ang masaklap, baka hindi ho nalalaman ng Pangulo ang tunay na kalagayan ng mga magsasaka sa mga lalawigan. Nako, meron po akong ibibigay na ehemplo dyan dahil bahagi ng ating pamilya, kapamilya natin, ang mismong biktima ng tagtuyot at hanggang ngayon ay walang naibibigay at ibinibigay na tulong po ang gobyerno, mga kaibigan ho. Ito yung bahagi ng kanyang speech, patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas na meron na o yung in place na po na program ng gobyerno. Ito'y nakakapagbigay ng ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ganon? Totoo ho ba yun? Ang mahigit 800 nating mga kadiwa sa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili, mga magsasaka, at mga mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Paano kaya nangyayari yun, mga kaibigan, Mr. President? Mukhang iilan lamang yung nakikinabang dyan sa benteng bigas per kilo na sinasabi mo, mga kaibigan. At yung ipinagmamalaki ho nilang kadiwa, parang hindi naman napapakinabangan sa buong Pilipinas, Kung hindi napapakinabangan ng maraming tao yung mga ibinabalandrawang programa ng gobyerno, hindi mo na dapat isinama dyan sa speech mo. Pinalawak din daw ang suporta para sa mga magsasaka sa pamagitan ng tulong pinansyal, mga kagamitang pansakahan, makinarya, pagsasanay at crop insurance o seguro para sa kanilang mga pananim. Mukhang hindi rin ito kapanipaniwala dahil alam ko ang sitwasyon ng mga magsasaka dyan po sa Cagayan Valley at iba pang mga kanugnog na mga lalawigan, mga kaibigan. Isa pa sa mga ipinagmalaki ng Pangulo yung pinalawak ang mga sistema ng irigasyon at mekanisasyon sa agrikultura upang mataas ang produksyon ng pagkain sa bansa. Nasaan? Naglaan din daw ang pamahalaan ng halos 40,000 na mga makinaryang pansakahan. Nasaan? At karagdagang mga pasilidad para sa pagproseso ng ani matapos ang anihan, kabilang ang mga pasilidad sa pagproseso ng palay at mga cold storage facilities. Yun ang sabi ng Pangulo. At dinagdagan pa niya. Hindi pa nagkasunod, mga kaibigan, nagpatuloy naman ang pagbibigay daw ng tulong ng gobyerno sa mga magsasaka at mga mangingisda sa pamamagitan ng mga programang naglalayong magbigay ng abot-kayang bigas at palakasin ang seguridad sa pagkain. Totoo ho ba yun? Mukhang pataas na pataas ho ang bilang ng mga nasalaylayan ho ng lipunan. Yung mga hindi po nakakakain ng 3 beses sa loob ng isang araw, dumarami sila, Mr. President, hindi mo ba alam yon? At isa pang binanggit ng Pangulo, nagpatuloy ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Talaga, kung saan sinabi ni Pangulong Marcos na humigit kumulang 400,000 na titulo ng lupa na sumasaklaw sa halos 250,000 na hektarya na naipagkaloob sa panahon ng kanyang administrasyon. Totoo ho ba ngayon? Parang wala akong naririnig na ganyan. Particularly dyan sa norte, dapat ho dyan ang una sa norte dahil taga dyan kayo. Pero hindi yata kayo sa norte pinanganak Taga dyan lang yung inyong mga magulang. Partikular ang dating Pangulong Ferdinand Marcos, Senyor. At panghuli, mga kaibigan, sinabi niya na nagpatuloy rin ang pagpupondo para sa mga proyekto sa irigasyon, mga farm-to-market road, makinaryang pansakahan at iba pa. Pautang pang-agrikultura para sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Alam mo ninyo, Mr. President, ang totoong sitwasyon
ng mga magsasaka, partikular dyan sa norte, ano ho, yung tatay ko, yung yumaong tatay ko, magsasaka ho siya. Minana ng kuya namin ang kanyang pagiging magsasaka at alam ko ang sitwasyon doon. Meron ang irigasyon, matagal ng irigasyon din yun, hindi nyo programa yan. Matagal nang in place na irigasyon yun. Ang problema, walang tubig. Yung mga balon, mga poso dyan sa norte, dyan sa Cagayan, mga kaibigan, walang tubig. Hindi nakakapagtanim on time yung mga magsasaka. Anong buwan na ngayon? Hulyo, binanggit ko na ho yung nung nakaraan. Pero hindi sila nakakapagtanim sa kawalan ng tubig. Wala nga silang panligo, walang panluto, walang gagamitin sa kanilang loob ng bahay. Dahil tuyot, mga kaibigan, sila ang dapat na bigyan nyo ng ayuda. Sila ang dapat bigyan nyo ng tulong. Mula sa national government down to the bottom, kailangan hong tulungan ninyo sila. Punta kayo sa mga probinsya para makita nyo ang kanilang sitwasyon. They are being dragged on your zona, sa inyong mga platform, but they are the ones being neglected all the time. Ginagawa ninyo silang bina tuwing panahon ng kampanya, tuwing panahon ng inyong zona, ginagawa niyong bida yung mga magsasaka, mga mangingisda. Pero ngayon, kailangan nila ng tulong. Wala naman kayong ibinibigay na assistance. Tapos ipangangalandakan nyo, nagpapatuloy ang pagpupundo sa mga proyekto. Hindi naman nila naranasan eh. Kung meron talaga kayong proyekto, dapat ngayon ninyo ipakita na kailangan ninyo ang tulong ninyo. Kaya itong zona mo, Mr. President, wala akong paniwala dyan. Pasensyahan na ho sa mga makamarkos, pero yan ho ang sama ng loob ko, sama ng loob ng mga magsasaka na ibinabahagi ko po lamang sa inyo. Dahil yan po ang tunay na mga nangyayari sa mga magsasaka, partikular dyan sa norte at dyan po sa Cagayan Valley, mga kaibigan. Yan lamang ha, yan lamang. Bahala na kayo kung gusto nyo o hindi. Pero yan ho ang tunay na nangyayari sa mga magsasaka. Huwag nyo silang gamitin, utot nyo. Shout out nga pala sa mga kaibigan natin at mga kaibigan at followers dyan sa Radyo Pilipino UK page at siyempre sa atin pong personal na account, mga kaibigan, ano? Ayan lamang at total na iparating na natin sa mga kinauukulan yung pong tunay na sitwasyon ng mga magsasaka na kailangan ng tulong sa mga panahong ito. Hulyo na. Hindi pa sila nakakapagtanim. Dapat naghihintay na lang sila na ngayon ng anihan. Pero hindi pa sila nakakapagtanim. Mr. BBM, papuntahan mo naman doon yung mga tao mo, doon sa norte, para makita mong sitwasyon. Salamat po!